hindi lamang maibubunton ng tangi ang sisi sa DepEd sa kabagalan sa konstruksyon at repair ng mga silid-aralan. Malinaw po ang panuntunan. Ang lahat ng itatayo na bagong classrooms ay pangangasiwaan ng DPWH. Ang Basic Education Facilities Fund ay nasa ilalim ng Department of Education budget. Ang implementing agency ay DPWH. Ang DepEd ang siyang tutukoy kung saan magtatayo ng mga classroom. DPWH ang pipili ng kontratista. DPWH ang dapat tumutok sa konstruksyon ng mga classroom. Hindi pera, hindi pondo ang problema sa pagpapatayo ng mga pangangailangang silid-aralan sa bayan na ito. Ang problema ng bansang ito ay ang mga taong gobyernong nagpapatupad ng proyekto. Para sa taong 2022, ang pondo ng Basic Education Facilities Fund ay 5.9 billion pesos. 2023, 23.4 billion pesos. 2024, 33.8 billion pesos. 2025, 28.056 billion pesos. Klaro sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na ang kasalukuyang sistema sa konstruksyon ng DepEd classrooms ay problemado. Tad-tad daw ito ng mga sagabal sa mabilis na pagpapatupad ng proyekto. Tinukoy sa report ang mabagal na pagpaplano, pabago-bagong disenyo ng classroom, mga palpak na bidding at kanselasyon ng mga kontrata. Ito'y ilan lamang sa mga suliranin. Sa turing ng DepEd, ang halaga ng bawat classroom ay 2.5 million pesos. Habang ang DPWH ay 3.5 million pesos. Diyan pa lang may komplikasyon na. Alangan namang hindi pa rin alam ng Pangulong Marcos Jr. na ang isa sa dahilan kung bakit may 160,000 classroom shortage ang bansa ay dahil sa korupsyon. Magkakasabwat na ang mga kontratista at taong gobyerno. Kaya naman kahit na atrasado o hindi matapos ng kontratista ang proyekto, hindi ito napapanagot. Bagamat kumubra na ng bayad sa proyekto ang kontratista.